Umaga po mga kapatid! Ayan, sige nga po, pakibati naman po yung ating mga katabi. Mga kapatid, sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa. Pakingitian naman po. Ayan. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 16 verse 8, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Yan po. Sabi po ng Panginoon, kasama natin siya palagi. Ano man po ang ating mga sitwasyon, maasahan po natin na siya ay nasa piling po natin. Sa umagang po ito, sama-sama po natin siyang awitan at asamin po natin na talagang mapupurihan po ang ating Panginoon. Sige po, palakpak natin ating mga kamay. Ang Diyos po ay nasa atin ngayon sa umagang ito. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus. Jesus, oh Jesus.
sa ating Panginoon. This house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His name. There is power here for a miracle. Set the captives free, makes a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. Send His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, makes a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power. There is power here for a miracle. Set the captives free, makes a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome in this place. Hallelujah! God is awesome in this place. We praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh,
Yes, Lord. You're holy forever. At salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, Lord, sa bawat isa. You're amazing, Lord. You're awesome, Panginoon. Thank you po, Ama. At sa iyo po ang aming papuri at pagsamba sa umagang ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. At sino yung sinulatan, no? Pangalawa po ay pinag-aralan po natin ano ang intensyon talaga ng pagkakasulat ng aklat ng Judas para lamang po dun sa mga hindi po naka-attend dun sa mga nagdaang mga pagtatalakay, no? Pagkatapos po tiningnan na po natin yung pinakabuod o laman ng sulat na tumatalakay po sa tatlong bahagi ng pagbibigay ng babala. So, pagbababala, no? So, yun po yung nakita natin na talagang pinaka-body o laman, no, nung sulat ng aklat ng Judas. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang pagtatapos, di ba? So, sa huling bahagi ng sulat o ang huling pagbati, o, di ba? Tapos kung sino po yung sumulat, normally, yun yung huling pagbati, or kung may mga tagubilin. So, yun po yung bahagi ng sulat ni Judas na ngayon po ay ating pag-uusapan. So, saglit po tayong tumayo at atin pong babasahin po sa wikang Tagalog ang paksa po na ang huling bahagi po ng mga talataan na ating pag-uusapan. Makikita po natin yan, 5 talata lang naman po yan mula po 20 hanggat 25. So, aklat po ng Judas, Kapitulo 1, which is isang
kapitulo lang naman po yan, ano? Talatang 20 hanggang 25. So, ako na lamang po ang pagbabasa para po sa inyo. Ganito po ang sinasabi. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Verse 21 po, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. 22 po, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo nang may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. And sa huling bahagi po, ito na po yung bendisyon. Sabi po, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. Ama, ngayong umaga, salamat po sa katotohanan at kapangyarihan ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita ang nagsasabi, ang iyong salita ay buhay at mabisa. Tumatagos ito maging sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng buto at ng kasukasuan nito at nakatatalos ng nilalaman ng puso at isip ng bawat isa. Payagan mo pong ang bisa, kapangyarihan ng iyong mga salita maganap sa buhay po namin. Ipinapahayag po namin ang pagtanaw ng utang na loob ng bahagi po ng iyong mga salita ay aming napagbubulay-bulayan, bahagi po ng aming pagsamba. Inilalagak po namin ito sa iyo. Kausapin mo po kami sa isang personal na kaparaanan, pero kausapin mo rin po kami bilang isang pamilya na iyong mga anak na minamahal. Muli po, luwalatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago ka po maupo uli, 2, 3 kapit sa iyo, pwede ba sabihin mo, faith mo, ipaglaban mo. Yan. So, sa huling bahagi po ng ating pagtatalakay, naman po yung paksa natin. Ngayon po, ang huling bahagi po ng ating pagtatalakay ay nagsasabi sa ating pag-aaral, patungkol sa huling tagubilin at pagtatapos nito. Di ba? So, yun po kasi ang letter may mga tagubilin at ang pagwawakas. So, hindi ko po alam. Ayun, nabanggit po sa akin ni Ma'am Maggie, hindi na raw po talaga uso ngayon yung mga sulatin. Di ba? Kasi dati po gumagawa pa po tayo ng mga sulatin. Kami pala, nung time na kami po ay nag-aaral pa, para po magkaroon lang po tayo ng idea that sa bawat pagtatalakay po natin ng mga sulatin. Kasi po ang Bible nga po ay may iba-ibang tinatawag na genre o tipo, kumbaga sa music, may jazz, may rock, may pop, may ballad. Ang Bible din po sa kanyang kabuuan may iba-iba. Ang mula po aklat ng Roma hanggang Judas, lahat po yan ay mga sulat o epistles po sa English po yan. So dapat po i-approach natin ito bilang isang liham. Sa huling bahagi po ay 2 bagay lang naman po ang ating titingnan. Una po, yung mga tagubilin. At panghuli po, yung ano po ba yung pagtatapos nito. So tingnan po natin yung tagubilin. Sa atin pong pag-aaral sa tagubilin, tingnan nyo po hanggang sa huli, sikapin nating magpakatatag sa ating pananampalataya. At yun nga po, faith mo, ipaglaban mo. Tingnan nyo po, pinasimulan po ni Apostol Judas mula po sa Kapitulo 1, talatang 3, ang bahaging ito. Contend your faith. Defend your faith. Struggle for your faith. Sa wikang English po yun, Tapos hanggang sa huli,
Sabi po niya sa talatang 20, ang sabi niya, ngunit ano po ba yung paglipat po nung idea niya? Pagkatapos po niyang babalaan ang kanyang sinulatan na mag-ingat kayo, ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya sa mga maling katuruan. Ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya sa mga huling araw. Pero sa bandang huli, sabi niya, ngunit, yan. So yung sinasabi po niya na ngunit doon ay paglipat po ng idea mula sa panibagong idea, pero nakakonect pa rin po siya doon sa tatlong babala na ibinigay niya sa kanyang sinulatan. Ano yon? Ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Sa kabilang banda, sabi niya, magpakatatag kayo. So, yun po yung kanyang tagubilin, ano? Sasabi niya, magpakatatag kayo. Sasagutin po natin ngayong umaga ang tanong na, ano ang huling tagubilin at paano tinapos ni Judas ang kanyang sulat sa mga minamahal ng Diyos? So, yun po yung ating pag-uusapan. Umpisan po natin, ano ang mga tagubilin po ba na ibinigyang diin po ni Judas sa kanyang mga sinulatan? Ito po ang una. Sabi po niya, sa unang bahagi sa verse 20, sa ikalawang bahagi nito. Una po, sabi, manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, ano, sabi po sa verse, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-balataya. Tingnan niyo po sa uling bahagi, sabi niya, manalangin sa tulong ng Espiritu. Kapatid, mga magulang, sabi nga po, the moment na pinasyahan mo na kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kabahagi po nun ay tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Meaning, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Judas, iba't ibang mga karanasan, iba't ibang mga pangyayari ang po pwede mong maranasan sa sandaling tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Subalit, ang isa sa po pwede maranasan po natin ay ang pagtulong, pagsama, pangunguna at pag-aliw ng banal na spirito. At sa baging ito, tinuturuan tayo at pinapaalala sa ating Judas sa pagitan ng kanyang sulat na wag lamang po tayong manalangin sa sarili nating kaisipan. Kaya nga po pinakamarami sa atin ang laman ng ating pananalangin palagi nakasentro sa sarili. Napansin niyo po ba yon? Bilangin mo yung mga panalangin mo. Alin ang mas marami? Yung hinihingi mo o yung mga ipinapanalangin na gusto ng Diyos na ipanalangin mo? Di ba? Madalas yun, pagpalangin mo po sa sentro. Sarili pa rin. Ingatan mo po kami sa aming paglalakbay. Sino nakasentro? Para kangino pa rin. Pero mga kapatid, kung papayagan natin na ang banal na Espiritu ay tumulong sa atin para magpasya naman po tayo minsan sa ating mga pananalangin na magsabi tayo, Lord, ano ang gusto mong ipanalangin ko? And ang banal na Espiritu po tutulong sa atin sa bagay na ito. Again, ang konteksto po ng ating pinag-aaralan, maging sa pananalangin sa Espiritu, ay yung may kinalaman sa pananampalataya. Lord, totoo po ba yung ipinipreach ni Pastor? Pwede po yun. Okay po yun na ipanalangin ninyo. Kung hindi po totoo yung pinipreach ni Pastor, tulungan mo po akong maunawaan ko yun. Ganun po. Okay po yun. O yung napanood nyo sa YouTube na nag-inspire sa inyo, Lord, yun ba talaga ang gusto mo para sa akin? Bakit? Binabalaan nga tayo na sa mga huling araw. Darating ang panahon, sabi niya, ang pag-ibig ng iba ay manlalamig. Tatalikuran nila ang pananampalataya. Kaya po importante na maging sa ating pananalangin, sabi po ni Judas sa kanyang sinulatan,
manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Which is, kahit po si Apostol Pablo, nung sulatan niya ang mga taga-Epeso, ito po ang kanyang sabi. Sige anak. Epeso chapter 6 verse 18 o Epeso 6 talatang 18. Pakibasa nyo nga po. Ready? Go. Tingnan niyo po yung ikalawang bahagi nung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, di ba? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at ano daw po? Sumamo sa paanong paraan? Sa patnubay ng Espiritu. So, hindi po talaga, yun nga po ang malungkot, ano? Kapag nagpe-pray tayo, hindi naman nga po sama yun. Pero kung 10 taong ka ng mananampalataya, panalangin kasentro ng sarili, wala tayo o pag-unlad. Ako nga po, sa biyaya ng Diyos, sabi ko nga po, especially nung dumating po kami, marahil bago kami lumipat ng Kalumpit, nung kami po ay nasa Pulong Buhangin pa, bago kami umalis doon, pinayagan ng Diyos sa kanyang biyaya. Hindi na po kami, ang sentro ng panalangin ay yung pagbibigay ng pangangailangan. Hindi na po. Alam niyo po, kung ang pag-uusapan ay pangangailangan, pagpapasalamat na po ang aming panalangin. Kung ang pag-uusapan pangangailangan. Lord, salamat po. Lagi mong ipinoprovide ang aming pangangailangan. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala mo po sa amin. Yun na po ang mas maraming laman ng aming panalangin. Kung ang pag-uusapan po ay pangangailangan. Ito po, may mga instances, umiiyak po ako sa biyaya ng Diyos kasi sabi ko sa Lord, Lord, maraming bagay hindi namin hinihingi, pero pinagkakaloob mo. Mararanasan po natin yon kung papayagan po natin ang banal na Espiritu ang siyang tumulong sa atin, maging sa ating pananalangin. At sa magitan nun, mga kapatid, mas magiging matatag tayo sa pananampalataya natin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi sasama ang loob natin sa Diyos na yung inaasahan natin ang hinihingi natin. Madalas po, sa kaparaanan pa natin at sa panahon na gusto natin. Gusto natin, pag hiningi natin ngayon din ibigay na ng Lord. Pero pagka po ang Espiritu ang tumulong sa atin na manalangin, magdaragdag po ito ng paglago at pagtibay ng ating pananampalataya. Pangalawa, sa sulat din po ni Apostol Pablo sa taga-Roma, ito sabi po niya, Roma 6, 4 at 6. Pakibasa nyo lahat. Ready? Minsan hindi lang po tayo aware, pero para po maintindihan nyo, yun pala yun. Sino po sa inyo ang pagkatapos ninyong maranasan ang bigat ng buhay, ang hirap ng sitwasyon, na hindi nyo alam ang inyong pananalangin, pero umiiyak na lang kayo? Sino nakaranas no? Ako lang? Ayan. Sa ganung pagkakataon, mga kapatid, yun yung sinasabing the groaning in the spirit. At sa ganung mga karanasan at pangyayari, ang banal na Espiritu po ang tumutulong sa atin. Why? Ito po sabi ng isang preacher, your tears are prayers also. Alam niyo ba na ang iyong mga luha ay isang uri din ng panalangin na ang banal na Espiritu ang nagbibigay at nangunguna. At ang Diyos, ang Diyos, naiintindihan yun. Grabe ang Diyos, di ba? Kaya po sabi ni Judas,
Makatatag kayo kasi marami kayo po pwede. Maraming matatag kayo sa inyong pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Isa pa talata, tingnan niyo po ang sinasabi, Roma pa rin po, Kapitulo 8, talata 15. Pakibasa niyo po ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Diba? Ang Espiritu po kasi ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na confidence. O sa Tagalog po, kumpiyansa. Sabihin nyo nga po, kumpiyansa. Para maintindihan po natin yung kumpiyansa o yung confidence sa paglapit sa Diyos. Sino ho may mga apo na dito? Taas nga po ang kamay. May mga apo. Ayan. Okay, so sige po, pakibaba na. Tanong, pagka ba yung apo ninyo ay lumapit sa inyo, hindi na po yung mga anak ha, iba po kasi ang anak sa apo. Pagka-apo po talaga ang lumapit, di ba? Bakit ho mas malapit ang apo sa mga nuno o sa mga lolo't lola? Ano ang mindset ng mga apo pagdating sa kanilang mga lolo at lola? Ganun po ang idea nito. The Spirit gives us confidence o ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na sa anumang pagkakataon tayo lumapit sa Diyos, hindi tayo tatanggihan. Di ba napakahusay, no? So, yun po yung huling tagubilin. Isa sa mga huling tagubilin po ni Judas sa mga mananampalataya na sabi nga po natin ay nasa iba't ibang panig ng daigdig na nakararanas ng matinding mga pag-uusig, nakakaranas ng iba't ibang mga hamon ng buhay. At kung ikaw nanampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas at nakararanas ng matinding mga karanasan sa buhay, ipinapayo sa iyo ng banal na kasulatan. Manalangin ka sa tulong ng banal na Espiritu. Pangalawa po, sabi po, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Eh bakit, Pastor? Ito po ang isa sa naging malaking impact at the same time po ay conviction sa buhay ko. Kahit po sa larangan ng panalangin. Sabi ko po, ito, madalas sabi natin, gusto natin humawak sa Diyos. Pero alam niyo po ba, nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, nagkaroon po ng paradigm shift ang aking utak. Naintindihan ko po na sabi ko, Lord, kung ako hahawak sa iyo, most likely, bibitaw ako. Kaya po, ang pakiusap ko, Lord, po pwede bang ikaw ang humawak sa akin? Alam niyo bakit? Pagka si Lord ang humawak sa atin, di niya tayo bibitawan. Parang wala po kayo narinig, mga kapatid. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord sa bagay na yan? Huwag mo pong payagan. Parang ito yung sinasabi ni Judas. Huwag mong payagan na talikuran mo ang iyong pananampalataya kasi nabubulagan ka sa iba't ibang mga karanasan at pangyayari sa buhay mo. Sa halip, ang maging inspirasyon po natin sa lahat ng karanasan at pangyayaring ito, bigyang katiyakan mo ang sarili mo, mahal ka ng Diyos. Isang preacher po ang pinapanood ko, hindi po ako nagkakamali, Webes o Biyernes, pinapanood ko po yung isang preacher. Dapat daw po, araw-araw, aral natin sa ating sarili, ang pag-ibig ng Diyos sa magitan ni Kristo. Araw-araw. Bakit? Upang manariwa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Daw po kasi nakalimutan natin ang pag-ibig ng sa atin, ang tendency, gawin natin ang mga bagay ayon sa
kagustuhan lang natin. Kaya nga po, mababasa natin in verse 21, tingnan nyo po, ano sabi ni Judas, 21, sabi po niya, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo po, sabi, in Romans 5:8, actually, sabi ko nga po sa inyo, ito yung isa sa pinaka-paborito kong talata. Bakit hindi, Pastor, yung, for I know the plans I have for you? Bakit hindi, Pastor, yung, in the Lord? Alam nyo po, sa talatang ito, naisulat ba yun, Nak? Romans 5:8? Andiyan ba yun? Ayan. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Tingnan nyo po, no? Ang gift na mas laging nag-i-struck sa akin is yung nang ako'y makasalanan pa. Mga kapatid, wala akong po pwedeng ipagyabang sa Diyos kasi ang pagmamahal ng Diyos ay ibinigay niya sa akin nung ako'y makasalanan pa. Hindi ako minahal ng Diyos because of my achievements. Hindi ako minahal ng Diyos because of my hindi ako minahal ng Diyos dahilan sa aking pinag-aralan dahil wala naman po ako mataas na pinag-aralan. Hindi ako minahal ng Diyos dahil sa aking kayamanan dahil wala naman po akong kayamanan. Ano ang meron ako para mahalin ng Diyos? Ang aking pagiging makasalanan. Ang kawalan ko ng kakayahan na iligtas ang aking sarili. Yun ang nag-udyok sa Diyos bakit niya ako minahal. Kaya ang marami sa atin, alipin nung pagsunod sa Diyos, alipin ng pagsisimba para mahalin sila ng Diyos. Hindi po. Magsimba ka o hindi, mahal ka ng Diyos. Pero, ito po ang kaibahan. Ang pag-ibig ng Diyos na nararamdaman at nararanasan mo, magdadala sa iyo para sumamba ka sa Diyos. Magkaiba po yan. Hindi po tayo sumisimba para mahalin ng Diyos, kundi dahilan sa pag-ibig ng Diyos na nararamdaman at nararanasan natin, naunawaan natin, tinanggap natin, kaya tayo sumasamba. Kaya po yun ang tubili ni Judas. Sabi po, ano po ba yung manatili? Pinag-aralan ko po yun, at nakakita ko ng tatlong kahulugan ng pananatili. Ang isa daw po sa kahulugan, sa totoong pagkakagamit po ng salita na to sa wikang Ingles, ito po yung sabi niya, bantayan, secure, guard. Yun daw po pala ang ibig sabihin, nung pananatili. Bantayan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya pala yung sinasabi ng preacher, araw-araw. So para malaman mo, maranasan mo, maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, ipaalala mo yon sa sarili mo yon. Kaya po, hindi ko alam kung observant din po kayo, every time na pupunta at mag-handle po ako ng mga bata, lagi ko pong exercise na ginagawa sa kanila, o practice ko na po yun, na kapag ka po may mga bata akong tinuturuan, ang ginagawa ko po sa kanila, pinapalagay ko po ang kanilang kanang kamay sa kanilang dibdib at sasabihin ko, love ako ni Jesus. Love ako ni Jesus. Love ako ni Jesus. Importante po na maintindihan at maunawaan natin yon. Kaya sabi po ni Judas, bantayan. Pangalawa daw po na kahulugan nung manatili sa pag-ibig ng Diyos ay ilaan lamang. Ang English po niyan, make it exclusive. Wala hong papalit. Doon lang. Pag-ibig lang talaga ng Diyos. At pangatlo po na kahulugan daw po ng manatili ay ireserba. Wala pong ibang po pwedeng kubuha, walang po pwedeng umagaw. So yun po yung sabi ni Judas na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, marami pong mga maling tagapagturo, may
darating din po ang hatol ng Diyos, di ba? At darating din po ang mga huling araw na maiimpluwensyahan po talaga ang maraming mga tao para lumayo sa Diyos. Pero sabi po ni Judas, ireserba mo ang sarili mo tanging sa pag-ibig ng Diyos. Actually, sa English, tiningnan ko rin po ito, keeping eye upon. So, kumbaga, focus lang kay Jesus para maranasan at maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Kahapon po ay nagkaroon po ng tinatawag na seminar, no? The Lord's Table. Ayan. The Lord's Table. Ipinatuklas po at ipinaalala yun pong communion po natin. The significance, ano? The biblical context, the theological implications and relevance ng communion is isang bagay lang naman po talaga lagi ang uuwi nito, ang pag-ibig at ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Jesus in John 15 verses 10, ito po, si Jesus po ay nagbigay ng paalala rin sa kanyang mga alagad. Pakibasa niyo po, ready, go. Tingnan niyo po ilang beses po yung binanggit na mananatili, di ba? Paulit-ulit pong binanggit po dyan. Pero may kinalaman po saan? Ibig ng Jesus. Pag-ibig ng Jesus. Pangatlo po, na tagubilin po ni Judas sa kanyang mga sinulatan ay maging mahabagin. Ayan. Ayan. Pagdating po sa verse 22 and verse 23, andyan, ano, sa bahagi po ng 23, sa unang bahagi po. Sa verse 22 sabi, kawaan ninyo, sino daw po ang mga nag-aalinlangan? Yun pong ibang translation po ang gamit dyan. Kahabagan ninyo ang mga mahihina. Yun po yung gamit sa ibang translations. Hindi po yan yung mga nag-aalinlangan, ano? Lamang. Kundi sa ibang gamit po, mas maliwanag po. Kahabagan ninyo yung mga mahihina. Ibig pong sabihin dyan, yung mga hindi po agad-agad nagmamatured sa pananampalataya. Kaya nga po isang pagkakataon, nagkwento ng parable ang Panginoong Jesus, di ba? Merong isang malaking puno o may isang puno hindi namumunga. Sabi, tagpasin na yan. Pero sabi po nung Lord, pwede po bang humingi ng isa pang pagkakataon? Gagardinin ko siya, lalagyan ko siya ng pataba. Po talaga hindi pa rin siya namunga. Sige po. O, di ba? So, tingnan mo nga po yung katabi mo. Mukha po bang nagambol na yan at nabigyan na ng pagkakataon? At, di ba? So, sabi po ni Judas sa kanyang mga sinulatan, maging mahabagin kayo. Ibig sabihin, habaan po natin ang ating pisi sa mga hindi natin katulad. Ito lang po kanina, tulad po kanina, di ba? Kaya po binigyan ko ng instructions ang mga partakers na i-occupy na yung mga unahan. Kasi nga po, hindi ko maintindihan talaga, no? Minsan naman po pumupwesto ako sa likod, yun din naman po ang naririnig ko, yun din naman ang nakikita ko. Pero mas gusto po talaga kahit mas maaga siya, nandun siya sa likod. Pag maging mahabagin po tayo sa kanila. Kahit na nung pagtuturo natin na huwag mong ugaliing maging late. Pagka po tinanghalian natin yung gawain, sila pa rin po yung late. Sabi po ni Judas, maging tayo sa kanila. Bakit? Sabi po, mahihina sila. So, tingnan mo nga po yung katabi mo. Ayan, malalakas ho ba yan? Kasi sila yung maaga. Sila yung laging nag-occupy ng unahan. O, di ba?
Wag na ho kayong mainis dun sa mga iba. Sabi po ni Judas, maging mahabagin kayo. Okay, pangalawa po, hindi lamang po sa mahihina tayo maging mahabagin. Sabi po, maging mahabagin daw po tayo kanino? Tingnan nyo po, no, sa huling bahagi ng 23, sabi po, maging mahabagin tayo, sabi po, ang iba upang maligtas sa apoy. Sabi po sa unang bahagi ng 23, maging mahabagin tayo doon mapapahamak. Alam natin na walang ibang daan patungo sa kaligtasan, kundi sino? Hello, sino lamang? Si Jesus lang po talaga. Ang tanong, hindi ba tayo naaawa? Pastor, ang hirap po kasing sharean Pero mga kapatid, mas mahirap sa pakiramdam yung hindi mo ma-sharean yung family mo dahil pag hindi sila nag-respond sa Panginoong Yesus, saan sila pupulutin? Sinabi na po ni tatay, sa impyerno. Yun po talaga sinasabi ng Bible. Hindi po ba tayo nahahabag sa kanila? Ang madalas nating response, naiinis pa tayo sa kanila. Ang tanong, tayo ba, hindi ba kinahabagan ng Diyos? Di ba kinahabagan lang din na malaga tayo ng Diyos? At kung hindi sa mga tao na nagtiyaga at nagmalasakit sa atin at nahabag din sa atin, ipinanalangin tayo, di ba? Inalagaan tayo. Nandito po ba tayo? Wala rin Kaya po sabi ni Judas, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Mahabag kayo. Alam niyo po kasi habang isinishare po natin ang ating pananampalataya, nagiging cause po yan ng ating nagiging cause po yan ng ating paglago. Nagiging cause po yan ng ating pag-matured. Bakit? Kasi natatanggap po natin sa sarili natin na kung minsan nire-reject po talaga tayo. And sa magitan po nun, tumitibay at lumalakas po tayo. Nababaliwala po natin ang pagbabaliwala ng mga tao sa kapakanan lamang ng kanilang kaligtasan. So, tanong, nahahabag po ba tayo sa ating mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoon? Nahahabag po ba tayo sa mga best friend natin? Sa mga kumari ninyo, sa mga kumpare natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kaklase ninyo? Hindi po ba tayo naaawa sa kanila? So, yun po yung tagubilin at paalala po ni Judas. Kaya nga po, kahit sa magandang tipan sa aklat, ito ang kanyang hamon. Tingnan nyo po sa Amos Kapitulo 4, talatang 11, pakibasa nyo po. Ready, go! Tingnan nyo po Sabi kayo'y nanong ginawa? Na inagaw sa apoy. Kaya po sabi ni Judas, mahabag kayo. Magkaroon tayo ng pagkahabag sa mga tao na mapapahamak. At sa huli, ang panghuling tagubilin po ni Judas ay mababasa po natin sa talatang 23 sa huling bahagi. Mamuhi o masuklam sa kahalayan. Tingnan nyo sa verse 23 sa huling bahagi sabi, kasuklaman ninyo. Sino daw po? Pati ang mga damit nilang nababahira ng kahalayan. Pag-pray nyo po ako mga kapatid kasi meron po akong isang sapagkat binigyan po ako ng po, no? Kaya po ako ng panalangin sa inyo. Kasi ang isa po sa matinding hindi po napapansin ng marami ay yung pagkilos ni Satanas at ng kanyang mga demonyo para ibulid ang maraming mga tao
patungkol sa kasalanan ng sex. Kasi itong sex, hindi ito masyadong pinag-uusapan eh. Kahit ito sa loob ng bahay. Ang malungkot, dahil hindi pinag-uusapan, kinakapitalize ni Satanas at ng kanyang mga demonyo para pinsain. Tingnan nyo lalo kayong mga kabataan, isa sa napakagandang paalala ni Dr. Miles Monroe nung nabubuhay pa, isa sa kanyang preaching ay kanyang sinabi, ang problema ng mga kabataan na nalulong sa sex, at the same time sa mga pornographic materials, nakapakat sa utak nila yon. Kaya kahit na ano ang ginagawa nila, bigla na lang silang magugulat, no? Ang naglalaro pa rin sa utak nila yung bagay na yon. Kung hindi ka nag-engage at nag-involve doon, hindi ka pinsalado. At ang mga social media at ang lahat po ng klase ng paraanan ay ginagamit ding avenue ni Satanas para pinsalain ang maraming pamilya because of sex. Kaya po ang sabi ni Judas, isipin nyo, kailan pa niya ito isinulat. Pero ang sabi, maging ang damit ng mga mahahalay. Huwag ninyong pakikisamahan. So sabi nyo po, grabe po ito yung word na yon. Sabi po niya, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. Sabi niya, do not go with them. Dalawang bagay para makaiwas po tayo sa bagay na ito. Una, huwag kang gumawa ng kasalanan. Lalo na sa mga single na nandito, sa mga youth na nandito, kung sakali may problema ka dito, I'm willing to talk with you. Sa mga babae, just approach my wife. I am giving you assurance na yung pag-uusapan nyo ng wife ko, hindi ho makakarating sa akin. At yung pag-uusapan naman natin patungkol sa bagay na ito, hindi makakarating kahit sa asawa ko. Bakit? Kasi marami nang pinipinsala patungkol sa bagay na ito. Kaya lang, wala silang makausap. So sabi ni Judas, kasuklaman ninyo ang bagay nito. Pangalawa, huwag kang makikisama sa mga mahahalay. Alam nyo naman na yan Pagka inaaya ka na papunta ron, putulin mo na agad. Putulin mo na agad. Tanggihan mo na agad. So, yun po yung sabi ni Judas. Kaya po kahit si Apostol Pablo, ito sulat niya sa mga taga-Kolosan. Paalala po at tagubilin din po ni Pablo sa mga taga-Kolosan. Sige nga na, in Kolosas, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7. Pakibasa po. Hindi nyo pa naaalala yung talatang yan? Hello? Sino nakakaalala nung verse na yan? Hello? Sino nakakaalala? Wala na? Yan po yung verse natin last year. Rooted in faith. Pero pansinin nyo po yung tagubili ni Pablo, yamang tinanggap nyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipagkaisa sa Kanya. Ano daw po dapat gawin? Magpakatatag kayo at isalig ninyo ang inyong buhay. Magpakatibay kayo saan? Sa pananampalataya. And what Judas is telling us and telling James, contend with our faith. Faith mo, ipaglaban mo. Sa huli po,
ang panalangin po ni Apostol Judas o ni Judas. Tingnan po natin ang pagwawakas ng kanyang lihim. Nahati naman po ito sa dalawang bagay. Una po ay ang panalangin. Pangalawa po ay ang pagpupuri. Tingnan niyo po ang sabi niya sa panalangin niya sa verse 24. Actually, pagka binasa niyo po ang inyong mga Bible, may nakalagay po dyan, bendisyon. Kaya makikita nyo at minsan ma-observe ninyo sa mga closing prayers, sa mga benedictions, isa po ito sa inire-recite ng mga nagde-declare ng bendisyon. Pero hindi lamang po ito basta bendisyon, kundi ito ay panalangin. Sa kanyang pagtatapos, kinongclude po ni Judas ang kanyang sulat sa magitan po ng isang pananalangin. Ano po yon? Sabi po ni Judas, naingatan ng Diyos ang mga mananampalataya para ano? Hindi magkasala. Pwede po pala yun. Kung nakinig po kayo nung Wednesday, nag-join po kayo nung Wednesday sa prayer meeting, isa po sa tinalakay ni Brother Robert na i-share sa atin ng prayer meeting is yung binigyan po pala talaga tayo ng lahat ng kakailanganin natin upang mabuhay tayo ng malinis. Kaya po ang sulat ni Pedro ay nagsasabi, magpakabanal kayo sapagkat akong tumawag sa inyo ay banal. So hindi po pala natin po pwedeng maikatwira na hindi natin kayang pagtagumpayan maging ang kasalanan ng sex. Po pwede po pala. Kaya po sabi ni Judas sa kanyang panalangin sa mga minamahal, sa mga mananampalataya, sabi, ingatan sila na hindi magkasala. Pangalawa po, iharap sila na walang kapintasan. Tingnan niyo po, maganda po yung talatang ito o yung panalangin ito ni Judas na siya ring isinulat ni Pablo sa mga taga-Colosas at sa mga taga-Epeso. Sige anak, 2 talata po ang nakasulat dyan. Sa Colosas po, pakibasa nyo. Ready, go! Ngayon, maiharap kayong ano daw po? Banal, walang kapintasan at walang dungis. So po pwede po pala talagang maranasan. Bakit? Kasi po si Jesus ang pundasyon ng ating palataya. Pangalawa po ay ang kanyang pagpupuri. Pinasimulan po ni Judas ang kanyang sulat sa kita ng pagpapakilala na siya ay lingkod ni Kristo o alipin ni Kristo. Pero pagdating sa huli, tingnan niyo po sa una at huling bahagi ng kanyang sulat, ang gusto niyang itanghal, sino? Si Jesus. Bakit? Ano sabi niya sa verse 25? Tingnan niyo po, sa iisang Diyos na ating, tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya, alin daw po? Kalwalatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan. Kailan? Mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa bagay na ito? Sa Kanya lamang po ang kalwalatian, sa Kanya lamang ang karangalan, sa Kanya lamang po ang papuri, mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, huwag nating agawin yon. Sikapin nating sa iba't ibang hamon at karanasan ng buhay, faith mo, ipaglaban mo. Tingnan niyo po, sa ating pakikipaglaban sa ating pananampalataya, lalong nahahayag si Kristo na ating Panginoon at naibibigay ang lahat ng karangalan sa Kanya. At sa Kanya lamang. At sa huli, IRM Ministries Area F1. Again, faith mo, ipaglaban mo. Maganda umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.
Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na pagpatuloy natin ipaglaban ang ating pananampalataya. Tayo po ay dadako na po sa paghahandog. May mga nakasulat sa Biblia. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 8 and 9, sabi po ng ASND, ang salita ng Diyos, parangalan mo ang Panginoon ng unang bunga ng iyong mga ani. Pag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin ng iyong mga sisidlan. Ayan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa magandang balitayan naman po, sabi po doon, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Sorry po. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Sabi po doon ay mental block ako. Sorry po. Yan. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Ay, nawala talaga. Sorry po. Tayo po ay maghahandog. Patawarin niyo po ako sa aking... tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mabuti, tapat at banal, napakabuti mo sa bawat sa amin. Patuloy o Diyos na kinikilala namin ang iyong pagpapala, pagkakaloob sa amin ang lahat ng aming kailangan. Material man ito o pang-espiritual, patuloy mo kaming inalagaan, minamahal at pinagpapala. Panginoon, sa pamamagitan ng paghandog namin, tulungan niyo kami na ang aming paghandog na ito ay magbigay sa iyo ng kasiyahan. Ihanda mo po ang aming puso. Alisin mo po yung mga maling motibo namin sa pamamagitan ng aming paghandog sa iyo. Alisin mo po, Panginoon, yung mga bagay na sinisentro namin ang aming sarili. Naghahangad kami ng mga bagay ng kapalit sa pamamagitan ng paghandog sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na ang aming buhay ay may alay lang namin sa iyo, magamit para sa iyo. Dahil yun lamang po ang nais mo, na mabuhay kami, na magbigay ng karangalan at kasiyahan sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sama-sama ka naming handugan. Patuloy o Diyos, sa iyo ang karangalan, kadakilaan, kaluwalhatian. Sa banal mong pangalan muli, aming Ama, sa iyo o Diyos ni Abraham, sa kinikilala naming Panginoon, sa pamamagitan rin po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po'y sama-samang dumulog sa Panginoon. So sa pagkakataon pong ito, kung kayo po'y meron po mga tanging pagpapasalamat sa Panginoon, sa oras po na to ay bibigyan ko po kayo ng panahon para tayo po ay sabay-sabay, personal,
dumalangin, magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Sige po. Opo aming Diyos, tanging sa iyo po ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Ikaw, Panginoon, ang nararapat na purihin. Ikaw ang nararapat na pasalamatan. Ang pagpupuri at pagpapasalamat, ang sabi ng iyong banal na kasulatan, isang mabuting bagay. Kaya sa pagkakataon pong ito, sa lahat po ng mga pagpapasalamat na inusal, pinanggit ng aking pong mga kapatid, ang patuloy po namin pakiusap sa iyo, Panginoon, tanggapin mo po ito, maging mabangong samyo ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, sabay-sabay din po kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan ng iyong mga anak, sa lahat po, Panginoon, ng mga pinagdadaanan po nila sa kanila pong mga buhay, sa lahat ng mga pagsubok, maging sa kanila pong mga pananampalataya, sa lahat, Panginoon, ng sitwasyon na kinasasangkutan o nararanasan po ng iyong mga anak sa pagkakataon pong ito, o maging ng mga kapatid po namin na kasama po namin na sumasamba sa iyo sa online. Lord, dalangin po namin, katagpuin mo po kami, Panginoon. Ikaw po, aming Diyos, ang magbigay po ng solusyon sa lahat ng mga suliranin nila. Ano man po ito, Panginoon, ito po'y aming ipinagkakatiwala sa iyo. At patuloy kaming nakikiusap, buong pagpakumbabang lumalapit sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po ng solusyon ang lahat po ng mga problema at suliranin na kinakaharap po ng iyong mga anak. Sa iba't iba po nilang pangangailangan, amin pong panalangin at amin pong pakiusap, katagpuin mo po ito, aming Diyos. Sapagkat ikaw naman po ang mumulan ng lahat ng bagay, hindi lamang naman po ng mga pinansyal at material, kundi ng mga bagay na hindi rin po kayang bilhin ng pera, katulad po ng kagalakan, katulad po ng kapayapaan, katulad po, Panginoon, ng kalakasan. Lord, ang lahat po ng ito ay aming hinihiling. Ipagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin. At sa mga prayer requests, Panginoon, na hindi namin mabanggit sa iyo, isa-isa sa panalangin, dalangin namin, aming Ama, patuloy mo po itong bigyan ng katugunan. Dumadalangin po kami, aming Panginoon, para po sa lahat ng mga kapatid po namin na may mga karamdaman, may mga sakit. Lord, wala pong imposible sa iyo, wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Lahat, Panginoon, ay kaya mong papangyarihin. Kahit na po ang aming mga sakit at ang aming mga karamdaman ay kayang-kaya mong pagalingin sapagkat ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sa pagkakataon pong ito, sino man po sa aking mga kapatid na naririto po ngayon, ang meron pong mga iba't ibang uri ng karamdaman o sakit na nararamdaman sa kanilang lupang katawan, Panginoon, ang aming pong pakiusap, bigyan mo po sila ng kagalingan. Lord, sa pagkakataon din pong ito, kami din po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Maging sa amin pong mga kapatid na nagsipagdaos din po ng kanilang mga kaarawan, ng kanilang mga buhay, at maging sa aming mga kapatid na nagsipagdaos din po ng anibersaryo ng kanilang kasal. Panginoon, maraming pong salamat sa mga nakaraang taon ng iyong pagsama sa kanila. At patuloy namin silang sinasamahan sa panalangin na sa panibagong taon ng kanilang buhay na iyong pong ipagkakaloob, na sa panibagong taon ng pagsasama na iyong ipagkakaloob sa kanila, papagtagumpayin mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po sila higit pa sa kanilang iniisip at inaakala,
ayon sa iyong kapangyarihan na patuloy na gumagawa sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin na patuloy mong patunayan sa kanilang buhay na ikaw ang Diyos, Panginoon, na makagagawa ng higit pa sa kanila pong mga buhay at sa kanila pong pagsasama. Piliin lamang po nila, Panginoon, na talagang sa bawat araw ng kanilang buhay, ipaglingkod ang kanilang buhay. Sambahin ka, Panginoon. Paglingkuran ka, Panginoon, sa mga taon at sa mga panibagong buhay na iyo pong ipagkakalob sa kanila. Ama, sa umaga din pong ito, kami din po ay lumalapit para sa kapakanan po ng aming bansa. Pagpalain mo po ang aming bansa. Ganon din po, amin pong hinihiling, pagpalain mo din po ang aming barangay at ang aming pong kapitan at ang lahat po ng namumuno po dito. Dulutan mo po ng kapayapaan, kagalakan, Panginoon, at sawayin ang lahat po ng mga masasamang elemento sa aming barangay. Bagkus, Panginoon, hayaan mo po na ang kapangyarihan mo, ang paghahari mo po ang maranasan ng bawat pamilya sa aming pong barangay San Pedro. Panginoon, maraming pong salamat. Aming pong inaangkin ang iyong pong pagtugon sa aming mga panalangin. Aming inaangkin, Panginoon, ang mga dakilang bagay na patuloy mong gagawin sa buhay namin, maging sa kabuuan ng iyong iglesia ng IRMF1. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagpapasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Opo, Ama, yan po ang sama-sama naming sinasabi, patuloy naming sasabihin at hindi kami magsasawang sabihin. Tanging sa iyo, para sa iyo at sa iyo lamang po ang kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Laki po ang pakiusap aming Diyos na sa aming pasamantalang pagtatapos, igawad mo po ang iyong bendisyon sa bawat isa, kami na naririto sa bulwagan, sila na kaysa't kasama po namin online. Sa pagtataas po ng kamay ng iyong anak. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Upo lang po kayo para sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ganun pa rin po, next Sunday po, alas 8 and 10:30 a.m. po tayo. And this coming August 22? 25, ayan. This coming August 25 po, ako po'y namamanhik po muli sa mga parent na nandito po. Lahat po ng mga kabataan na ang edad ay 13 to 17 years old, meron po silang fellowship po dito lang naman. Dito lang naman po. Meron pong registration na 20 pesos. Ayan, ipapaalam ko lang po, baka sakaling magsabi po ang inyong mga anak. Ayan. Meron po silang fellowship po, dito lang po yan, with Kuya Shan. And yun, yung mga kabataan po ng edad po ay 13 to 17 years old. And then, sa September naman po, kasama rin po sila doon. Lahat po ng kabataan yon yung nalalapit po nilang camp. Ayun lang po. God bless po sa bawat isa. Small groups po natin, wag natin kalimutan. See you po next Sunday. God bless po, mga kapatid. God is here.